Sa ipinatupad na lockdown, marami sa mga kababayan natin ang na-stranded at mahirapan makauwi sa kanilang mga pamilya. Sila po ang mga tinatawag nating locally stranded individual o LSI. Kabilang sa kanila ang asawa ni Joanne na si Sherwin. Dahil hindi makauwi ang mister, napilitan si Joanne na pasukin ang isang delikadong mundo para buhayin ang kanyang pamilya. Ang mundo ng construction. Taong 2004, nang magsama ang fruit vendor na si Joanne at ang construction worker na si Sherwin. Sa 14 years nilang pag-iibigan, nagkaroon sila ng 3 anak. Ako po'y nakapagtinda po ng prutas at yung asawa ko po ay nagko-construction. Oh, ano po yung binabakuha mo? Ayan. Ipasok mo muna yung mga green. Ma, okay ka lang po ba? Ba't parang lungkot mo? Wala ito. Dami lang akong iniisip. Malapit na kasi magkatapusan. Alam mo na, dami nating kailangan bayaran. Tsaka, dami nating utang. Hayaan mo na po yun, Ma. Bukas itutodo natin yung benta. Ilalabas ko po yung talent ko. Ito. Banana, 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 pili na. Banana, 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 pili na. Hihimik ka dyan. Imbis na makabenta tayo, malalapit ka po. Kaya tayo, Mama. Huli ka, Malbo! Papa? Pa! Parara! Parara! Ang kukulit. Ang daming gagawin. Sandang-sandang. Akin na to, Mama. Mama, akin na to. Para matanggal mo na. Tanda mo na. Nakakasya, ha? Alam mo ikaw, ang sungit-sungit. Tumakas na nga ako sa construction para lang mapuntahan kayo. Lalo ka na. Mama, mahuli ka. Ayun kasi kayo eh. Gusto nyo talaga ako ihulog dito eh. Ano ba't ka mahuwi? Masungit ka eh. Bili pa kaya ako ng lechon. Anak, pumasok ka na. Labas mo yung mamahalin natin na pinggan. Pati yung mga gold-plated natin as food and fork. Dalian mo. Tara, mukhang totoo eh. Ay, totoo talaga. Pumasok na kayo sa loob ng mansyon para makakain na natin itong lechon kong Gigi. Gigi. Galunggong. Di ba favorite mo to? Favorite. Sus! Pumasok ka tayo sa loob. Anak, hawakan mo na yan. Bubuhatin ko to. Pumasok tayo sa loob at kumain na tayo ng Lechon Gigi! Lechon Gigi! Lechon Gigi! Pero kahit masaya, isang malaking challenge para sa mag-asawa ang araw-araw nilang buhay. Madalas kasi, kinukulang ang kita ng mag-asawa para sa kanilang pamilya. Kasi po, hindi na po namin nabibili yung mga para sa mga anak ko po. Yung naiyak po ako. Yung pong kakulangan po na financial po. Yung mga pangangailangan po yung anak ko na hindi ko na kayang ibigay. Sa pagkain po, kinukulang na po kami. Tapos andyan po yung nakapangutang na po ako ng pera para po sa pagkain ng mga anak ko po. Kaya naman nang may dumating na regular job offer si Sherwin sa isang construction company sa Rizal, agad niya itong kinuha kahit pa mapapalayo siya sa pamilya. Napagdesisyonan nga po namin na sa Rizal na lang po siya magtrabaho po para po makaraos po kami. Sherwin, mag-ingat ka ron. Mag-text ka, tatawag ka. Malaki pong sa mga anak ko na yung ama nila lumayo po. Mahirap po yung decision namin na doon siya maghanap buhay. Kesa naman po na andito nga, wala naman po silang makakain. Galit na galit kami na si Aling Cherry. Nangako kasi ako sa kanya na babayaran ko yung mga utang natin eh. Pero ang inaasang swerte ni Sherwin ay nauwi sa wala.
Dahil pagdating ni Sherwin sa Rizal, hindi nagkatotoo ang regular na trabahong ipinangako sa kanya. Wala eh. Kipit tayo. At ang masaklap, inabutan pa si Sherwin ng lockdown dahil sa COVID-19. Kaya naipit na siya sa Rizal at hindi na nakauwi sa pamilya. Nga, pasensya ka na rin, ha? Kunti lang papadala ko. Sino bang mag-aakala na pagkarating namin dito wala kaming kontrata. Tapos sinabutan pa ako ng lockdown. Alam mo, kung alam ko lang, hindi na sana ako umalis. Wala akong cellphone. Nakikitawag lang ako. Miss na miss ko na kayo, Diyos ko. Ano ka ba? Kaya natin to. Gagawa ko ng paraan. Akong bahala, ha? Akong bahala. Dahil din sa lockdown, tuluyan na ring nalugi at nawala ang fruit stand ni Joanne. Wala na kasing bumibili at hindi na rin sila maaaring magtinda sa kalsada. Kaming dalawang mag-asawa na apektuhan po yung trabaho po namin sa araw-araw kasi po yung aming pong paninda ay na-stock na lang po kasi hindi na po namin maipadala po doon sa buyer po namin. Kaya naman ang mag-asawang Sherwin at Joanne lalo patuloy nalubog sa utang. Minsan po, nagsisimula pa lang po siyang magtrabaho na-advance na po niya yung sasahodin po niya. Alam po, ako magpapadala po sa amin, 500 po. Tapos, siyempre, gagana naman po, pangkain naman po niya, mababali din po niya. Bago po dumating yung sahod, minsan kukunti na po. Minsan, nangungutang sa kapitbahay pag walang trabaho si mama. Yung minsan po, talagang bawal po lumabas. So, wala po kaming pera, di po nagpadala si papa. Ayun, nakakautang po kami. Kasi po, no choice na po kami. Kumbaga, parang nahirapan na rin po ako ng nag-aantay lang po ako na kung kailan po kami mabibigyan ng padala ng mister ko. Kumbaga, naisip ko po na maghanap buhay po. At ang naging bagong karera ni Joanne sa isang mundong malayo sa nakasanayan niyang fruit stand. Napunta siya sa peligrosong mundo ng construction. Yung pong, kapitbahay po namin. Siya po yung nagbanggit na kailangan po daw ng kasama sa trabaho dito po sa construction. Hindi na po ako nag-isip na, nag-inarte na, ayoko dyan, ganito, ganyan. Gusto ko po pumasok. Talagang po sa loob ko na pumasok ako doon sa trabaho. Alam mo, sorry talaga, hindi kita matatanggap dito. Babae ng tao, nung alam sa construction, mamamaya dyan, kumaano ka pa rito sa akin, pumapaksak lahat ng mga sisi rito. Sir, sige na po. Sabi naman nag-refer sa akin, sir, kailangan niyo ng tao ngayon eh. Kahit ngayon, sir. Kahit ngayon talaga. Magsisimula ako, sir. Sir! Sir! Sir, sige na po, sir. Kailangan na ako. Annabel, tapos na yan? Sinasama ko po sa parang sa San sir. O sige, siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak sa trabaho mo, ha? Simula ka na bukas. Basta siguraduhin mo lang maayos ang magiging trabaho mo, ha? Mahirap dito ang hindi matuto. Sige, bukas na lang. O ano? Kayo dyan. Yung unang pasok ko po dito, nag-is-is po kami dun sa pinto ng simbahan sa may harapan po. Nandun po kami sa may ibabaw ng scaffolding po. Nandun po kami sa may pinakataas. Nag-use oil po kami. Ano ba naman yan, Joanne? Ulit na lang yung nangyayari sa'yo, ha? Ayusin mo naman yung trabaho mo. Pasensya na, sir. Nadulas lang. Hindi ko masasabit niyan, eh. Sige, ikaw rin. Ayusin mo na lang yan, ha?
Salamat, pasensya na. Madulas lang. Pero sa kabila ng determinasyon ni Joanne, hindi naging madali ang adjustment niya sa bago niyang mundo. Araw-araw, parang nilalagari si Joanne sa sobrang pagod at hirap ng trabaho. Sabi ko, kaya ko po. Kahit hindi kaya, kakayanin ko po kasi kailangan ko. Mula sa mga pinto ng simbahan hanggang sa pag-akyat sa scaffolding, kinailangang matutunan ni Joanne. Kaya madalas tuloy, nag-aalala para kay Joanne ang kanyang mga anak, lalong-lalo na ang panganay niyang si Krisha. Siyempre po, nag-aalala. Ano po eh? Baka makakasidente si Mama. Baka ano po, baka biglang may mangyari. Tapos, pati po si Mama wala din sa bahay. Ano po, baka po ano. Baka pagbagal namin, wala na po si Mama. Siyempre po, nag-aalala po kami. Mahirap din po kasi pag walang magulang. Yung pakit-akit po siya dun sa may mataas na sa may simbahan. Inisip ko baka bigla po malaglag si Mama. Konting pagkakamali mo lang po, napakadelikado po pag ikay-aakit talaga sa scaffolding lalo. Eh, ang ano lang po nun, dalawang apakan lang na makitid. Iniisip ko po minsan na paano pagka may nangyari sa akin, paano yung mga anak ko? Sino mag-iintindi ng mga anak ko? Kaya ang inaano ko, lahat ng pag-iingat gagawin ko kasi pag ako may nangyari, kawawa yung mga anak ko. Sa kabila ng araw-araw na panganib sa trabaho, pininturahan ni Joanne ng tapang ang kaba sa kanyang dibdib. At hindi lang niya dinoble, kundi triniple pa ang pag-iingat. Ang gumaganda gawa natin Okay Very good yan. Tuloy-tuloy mo lang Maraming salamat, sir. Okay, basta ganyan lang yung gawa. Ayusin. Opo. Magbubutihan ko pa, sir. Very good. Pero sa kabila ng hirap ni Joanne sa trabaho, hindi naubos ang opinyon ng mga tao tungkol sa kanyang pagiging ina. Minsan po, sinasabi niya sa akin, lagi siya nagtatanong na nasan si Mama, ba't laging wala dyan, ba't kayo lang. Sinasabi ko lang po, nagtatrabaho. Wala naman kaming choice Wala naman katrabaho sa amin. Si Papa po wala, nagtatrabaho po sa ibang lugar. Hindi ito iniinda ni Joanne. Araw-araw, patuloy lang siya sa pagpasok sa trabaho. Tuwing magkakaroon ng break sa construction, umuwi si Joanne para maasikaso at maipagluto ang kanyang mga anak. Kumbaga sa araw-araw na ginagawa ko, parang nakasanayan ko na rin naman po na trabaho, tapos intindi po sa bahay. Ipagsasabayin ko po yung gano'n na mag-aasikaso po ako sa bahay bago umalis, bago pumasok ng trabaho po. Tapos pagdating ko po ng tanghali, kailangan ko pa rin po umuwi para po maasikaso naman yung mga anak ko sa oras ng pagkain. Kasi pag hindi po ako umuwi, hindi rin po sila nakakain po. Tapos pag ano po nun, konting pahinga, pasok na naman po ako. Kinakaya lahat para sa anak ko. At dahil alam ni Krisha na siya lang ang masasandala ng ina, siya na ang tumatayong nanay sa mga kapatid kapag nasa trabaho si Joanne. Ako na lang po nakilig sa bahay, ako nag-ano ng mga pagkain namin, ako nag-aalaga sa kapatid ko. Isa naisip ko pong tumigil na sa pag-aaral. Gusto ko na lang pong magtrabaho, matulungan si Mama. Pero hindi pwede, kailangan ko pong mag-aaral.
matulungan, maaman sila mama sa hirap. Kaya po yun, nag-aaral na lang po ako. Ako po gumagawa ng paraan. Tinutulungan ko na lang po sila kahit hirap na. Pero sa kabila ng tapang, may mga oras na natatalo sina Joanne at ang kanyang mga anak ng lungkot at ng pagod. At pagkamis nila kay Sherwin. Mahirap po kasi ako lang po, wala akong nasasabihan ng ano. Minsan, nanghiram lang din siya ng cellphone. Ayun lang po, basta miss ko lang po siya. Pagka yung halimbawa, kailangan ko ng kausap sa mga bata po, yung mga ganun po. Pag wala naman po, yung mga anak ko po ang kinakausap ko. Na pagod na si mama, na ganito ganyan, yun po. Mag-iingat ka lagi kahit wala kami dyan, hindi ka namin nakakasama. Mag-iingat ka lagi. Sinusuportahan ka namin dito. Mahal na mahal ka po namin. Nagpunta ang Wish Ko Lang team sa Rizal para hanapin at kamustahin si Sherwin. Pagkatapos magtanong-tanong at mag-ikot, finally ay nakita namin si Sherwin sa Barangay Libid, Binangonan, Rizal. Hindi na ako makauwi ng Laguna. Halos 2 months akong hindi nakakapagpadala doon sa pamilya ko. Namimiss ko yung pagbabanding namin nung anak ko si Krisya, si Ken, tsaka si Krisya. At yung aking asawa na lagi kaming nagbabanding. Hindi madaling mawalay sa pamilya ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Kaya naman susubukan ng aming team na baguhin ang buhay ni Joanne at Sherwin. Sinundo namin si Sherwin sa kanyang pinagtatrabahuan sa Rizal. At para higit na maging espesyal ang muli nilang pagkikita, isang makeover ang ginawa namin kay Joanne at sa kanyang mga anak. Ayan, sino naman kaya itong wonder nanay dito sa Wish Ko Lang? Tapos na kaya ang kanyang makeover? Tignan na nga natin. Wow naman! Grabe! Ang ganda naman ni nanay. Sino mag-aakala construction worker yan? Welcome sa Wish Ko Lang. Nay, ang ganda niyo naman. Ang ganda ng makeover niyo. Pagkatapos ng aming kamustahan ni Joanne, oras na para sa muling pagkikita ng mag-asawa. Paano yung mister niyo? Nasaan na siya ngayon? Kamusta na siya ngayon? Pagkano po, nakaka-extra naman po. Nakaka-extra siya, pero... Kami kasama yung tatay po. Oo. Saan na siya ngayon? Nasa trabaho po. Kailan niyo siya makakapiling? Ay, hindi ko pa lang po alam kung kailan po. Pagka po siguro, pwede na po. Ha? Mga bata, namimiss niyo ba si Daddy? Ha? Gusto niyo ba siya makita muli? Ha? Hindi ko po akalain na yung mga oras na yun, makakasama ko po yung asawa ko. Oh, di ba? Di magkasama na kayong lahat ngayon? Tay, ano yung masasabi sa misis niyo? Tignan niyo naman ang ayos niya. Nung hindi ko pa sila nakikita, sobrang namimiss ko sila. Tapos nung nagkita na kami, nayakap ko sila. Masayang-masaya na nakita ko sila. Joanne, meron kaming hinandang big surprise para sa pamilya niyo. Habang naglalakad po kami, mag-anak po, meron po kami nakita isang malaking box po na hindi po namin iniisip kung ano po yung laman ng nasa loob po.
Laking gulat po namin kasi hindi po namin aasahan na yung makikita po namin sa buong buhay po namin. Hindi po namin akalain na may bibigay po sa amin. Hindi ko po alam na makakatanggap po kami ng ganun. Para hindi na kailanganin pang mawalay ni Sherwin sa kanyang mag-iina, handog ng aming programa ang isang gulay at prutasan business kapalit ng nalugi nilang fruit stand. At isang electric bicycle o e-bike para kay Sherwin para sa muling pagbangon ng kanilang negosyo. At para naman sa ating wonder nanay na si Joanne, isang online business ng beauty products na makakatulong sa pang-araw-araw nilang gastusin. At para sure na ang pagkolehiyo ni Krisha, isang scholarship grant naman ang sagot ng STI. Salamat po. Laking tulong po sa amin po. Para po sa anak ko. Pagkakita ko doon sa binigay na scholarship, ay tuwan-tuwa po ako dahil hindi ko po kayang ibigay sa anak ko yung ganong pag-aaral, lalo na yung paaralan ay kilala kong paaralan. Sinamahan pa namin yan ng isang laptop at pocket wifi para makatulong sa pag-aaral nilang magkakapatid. Hindi na rin problema ang pag-uusap ng mag-asawa dahil binigyan din namin sila ng bagong cellphone. And last but not the least, ang wish ko lang savings na pwede nilang gamiting puhunan sa negosyo. Sulit po lahat yung ginawa ko pong paghihirap. Ito pong nagkaroon po ng pandemic. Malaking tulong po yung binibigay po sa amin na hindi ko po akalain. Yung pong sa hanap buhay po namin, malaki pong tulong. Salamat po ng Tulad ng dating trabaho ni Joanne sa construction, araw-araw na puno ng pagsubok at pasakit ang buhay. Pero pinatunayan ng kwento ni na Sherwin at Joanne na gaano man katindi ang unos na dumating, hindi nito kayang sirain ang isang tahanan na ang pundasyon ay sakripisyo at pagmamahal. Talagang na-miss po namin ang mga tagpong ito, mga kapuso. At na-miss din namin na makasama kayo tuwing Sabado. Kaya maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay. Next week po ulit, mga kapuso, ha? Ako po si Vicky Morales. At ito po ang Wish Ko Lang. Mga kapuso, oras na para saluhin ang iyong hiling. I-comment sa Facebook page ng Wish Ko Lang ang inyong sagot sa tanong na nasa screen. Sundin ang instructions at maaari kang manalo ng laptop, smartphone at GMA Afford the Box.